lamang ang tunay na dapat purihin mula pinag sa Marito. Bago kong lahat ay sasabi mo ang mga Kristo. Sasabi mo, Panginoon, expose the things that you hated us of in this moment sa aming pag-ibig. Salamat po, Diyos, sa gawain ito na tinalaga mo sa kapit ito. At kami po'y naniniwala, Panginoon, na ikaw ay gagawa ng mga bagay na kamag-kamag-asa. Lalo-lalo po, Diyos, sa pagtatawag, your great commission to spread your truth in this nation, Lord. Naniniwala po kami, Panginoon, ang bawat puso sa hapon ito ay hindi titignan. Ang bawat kaisipan ng Diyos ay titignan, Panginoon. At nagpapasalamat po kami, O Diyos, na ibinabong kami sa lugar ito upang, Panginoon, ikaw ay mapurihan, ikaw ay masamba, Panginoon, at masunod ang iyong banal na kaloob. Gawa, Panginoon, sa hapon ito, hayaan mo, Diyos, aming pununin ang aming sarili, kundi, Panginoon, kami ay ikala mo sa tunay na pagkatawa upang ang mga hindi ligtas, Panginoon, at hindi nakalam ng katotohanan ay makalam ng katotohanan. Aming Diyos, sa hapon ito, naniniwala ko kami, O Diyos, ang iyong Espiritu Santo ay bababa sa kagitan ito, Panginoon, upang matamanan ang iyong presensya at makita namin, Panginoon, tunay kang Diyos na buhay at makapanggulong. Aming Diyos, sa lahat ng aming gagawin, sa iyo namin pinapalaga ang bawat kapayo sa pundong ito, Panginoon, na isang mundo ng Espiritu Santo. Aming Diyos, maraming salamat po sa iyong kapurihan na walatian, sa iyong pangalan na binigay sa lupa o pangalan sa mga walatian. Sa pangalan ng Jesus, na tunay magsabi namin. Amen. Dito po po natin palakpakan ang ating Panginoon. Praise God. Ano kayo sa palakpakan ang ating Panginoon? Hallelujah. Praise God. Ako po tayo po, ating po kamay ng ating mga kapagyan, sabihin natin, the truth shall set us free. Okay. See the book? Ako wala akong nasabi sa truth shall set us free. Okay, so good afternoon po to everyone and welcome to the Body of Christ Fellowship Center here at San Angelo Subdivision of Angeles City, the venue of today's activity po, the graduation of the Truth Seekers Fellowship International Incorporated at ang induction po of officers. Okay, so we would like to acknowledge the presence of the different pastors, different guests, brothers and sisters po from different places. So, kumain lang po to be acknowledged po, no? So, may request from UFBC Tarlac chapter po, yung mga taga-Tarlac po, to please rise. Tarlac, yun po. Then from Talibot-Bot, Bacolor, Pampanga. Asa po yung mga kapatulan sa Talibot-Bot? And then from Angeles City, si Pastor Jesus, kaya po, I'm sorry, from Angeles City. And then we have Pastor Chan Gonzalez. From Bulac, Pampanga po. Meron po tayo makapagod. Ayaw po sila. Ano po tayo ngayon? International na po ba tayo? Okay, you also have from Kainta, Isal. Kakainta po. Ayun po si Pastor. Marikina po. Marikina. Si Pastor din po. Roma Tipolo po. Taga sa Fernando, Pampanga po. Ayun po. So, dahil po na taga-Angeles, Angeles chapter, kumayo po sila. Ayan po, nakakatabi po ng Angeles. Sabi po, sino pa po hindi natawag? Conception po, from Conception po. Okay, so magandang hapon
the history of the TSFI life, how an idea, a dream, and a desire came to a reality. Good afternoon po, beloved pastors, brothers and sisters in Christ, other guests, ladies and gentlemen. Ang Truth Seekers Fellowship International was organized, registered, and approved by the SEC, Securities and Exchange Commission, noong February 16, 2004, with its office address here at Body of Christ, Post 7 sa Mateo Street, sa Nangil Subdivision, Angeles City. Before the purpose of our association will be discussed later by Sister Beth. May mga purpose po niya ang bakit natin tatayuan. The organizers and members of the Board of Trustees are the following. First of all, our chairman, Brother Bernie Valencia, Brother Pro Domingo, Brother G, Brother Hilaire, Sister Fer, Brother Chito, and Rowena Coleman. The idea of this organization was conceived by two visions of our chairman, Brother Bernie Valencia. Number one, on December 16, 1979, at around 8 a.m., while watching a Christian evangelical program hosted by Reverend Ernest Angeli, suddenly all things changed when seeing the Lord in white robe asking Brother Bernie to come to him. That day became the turning point of Brother Bernie's life. Nagsimula po habang pagkatapos po ng nanonood siya ng Christian Evangelization Program. This was followed on December 22, 1979 at the residence of our Brother Frank Villanueva, Frank Villanueva. Yung po si Brother Frank Villanueva, dito po sa akin na po natin yung message by Mainstream po noon along sa Rosario, Angeles City. At around 8:30 p.m., during their prayer meeting, while slaying in the Spirit and speaking in tongues, Brother Bernie saw again himself on the top of a huge platform preaching. Around the platform were millions of people with black eyes, para mga grasa kanyan, red eyes or black faces, and their arms waving. Nagano po sila, nakatas yung kamay as if reaching for something. Those visions became Brother Bernie's inspirations to preach the gospel for the last 24 years. Tagal po niya. Gusto sabihin ko na tinawag sila ng Panginoon. On those 2 days, first December 16, and then confirmed December 22. Hindi lang nakapinsan, 2 beses. Throughout those years, sa 24 years from 1979 up to this time, he was saddened by the fact that many professing Christians are still lost and in the dark. Truth Seekers Fellowship International was conceived to call upon men and women of God to preach and teach nothing but the truth, to enlighten
be confused. The deceived and the lost believers. Mainit talaga. Alam mo po, marami po mga attempts na po si Brother Bernie para ma-organize po yung kasalukuyang i-inaugurate po natin ngayon. Alam in 2004. And with the mga chapters na to, Antipolo, Marikina, Quezon City, Taguig, mga chapters, lahat po tayo nagkaroon na yan. Ito po yung sumula ng vision ni Brother Bernie, and lahat po tayo kasama po dito. Definitely po, lahat po ng yan, lahat po ng mga visions na pinaplano ni Brother Bernie is all for the glory of God. Masama po tayo. We all are part of that vision. Siya po ang nagsimula and naaakay po tayo din sa vision na to. It is all for God's glory. Maraming salamat po and good day. And now for the objectives, the names, and other important details of the CSM highlight, may I call on Brother Bernie, the chairman and author of the Good Seekers Fellowship International. Thank you, Sister Fer. At magandang hapon po sa lahat ng mga kapatid kay Kristo. Lahat po kayo na dumating sa hapon ito upang makibahagi po sa paglulunsad ng ating gawain para po sa ikalumalhati lalo ng ating Panginoon. Gusto ko lang po i-correct yung date na sinabi ni Brother kanina ng kapatid ng date. Hindi po ito na-register February 16, 2004, kundi 2005 lang. So ito po more than a month pa lamang po na-registro. At sa tapo po ng mga pangyayari, ako'y natutuwa, lalo na po sa parte ng Metro Manila. Hindi po dumating yung mga taga-Taguig ngayon at makikilala niyo sila. Meron pa tayong mga kasama na taga-Bulacan na sabi po nila darating sa araw nito, sa oras nito, baka po daling lamang. Pero anyway po, meron tayong taga-Taguig din naman pero kasama po sila sa Antipolo, Taytay Chapter, si Brother Roel, nandito na. Kanyang asawa si Sister Maya, si Brother Aris, ang kanyang asawa. At si Bernard, bago ito natin kasama from Camp Pramirel. Ilang araw pa lang po siya, o ilang beses pa lang nakapag-attend sa ating Taytay Fellowship. Pero nakita na po natin ang kanyang init sa paglilingkod sa ating Panginoon. Okay, at mamaya po makikilala rin din yung iba, si Brother Boy de Gastel, pinahipakilala. Isa po siyang teacher sa Roman Catholic. Isa po siyang pila ng Roman Catholic Church sa Taytay. Pero ngayon, kasama po natin. Si Brother Romy na hindi. Brother Romy, tumayo ka na. And siya, bigapon niya noon. Bago natin nakasama si Brother Romy, sabi po ni Sister Lu, kahit lang po nung mangyari, hindi sasama si Brother Romy sa ating gawain. Sinilang siyang Katoliko, mamamatay na siyang Katoliko. Pero nung narinig mo niya ang salita ng Diyos, nandito na po ngayon si Brother Romy, at sabi niya, ang kamatayan, makakasama na sa Panginoon Jesus. Amen po ba? So, ngayon nga po ito po mga kapatid, gusto ko lamang po bahaginan kayo ng layunin po ng ating gawain, ang Good Seekers
is the world's best and yet the most divided religion. Siguro po kung more kayo dito. Ang mga Kristiyano po, kung titignan po natin ang pananampalataya natin, number 1 po talaga ang pananampalataya ng Kristiyano. Pero, sumasama po ang loob ng Diyos sa ating mga Kristiyano. Dahil, ang mga Kristiyano rin ang pinakamaraming pangkat. Ang mga Kristiyano rin ang pinakamaraming prejudice. Ang Kristiyano rin ang pinakamaraming galit sa kanilang mga puso, sa kanilang kapwa mananampalataya. Ito ba niya napapansin? Halimbawa lang po, yung Baptist group, hindi mo pwedeng isama sa mga Pentecostal group. Yung mga Wesleyan, hindi mo pwedeng isama halimbawa po sa mga dito po sa ating bansa, napapansin po ninyo na manood lang kayo ng telebisyon araw-araw, tuwing hapon, hanggang hating gabi. Makikita po ninyo. Kung meron lang baril ang mga yan, magbabarilan. Ganyan po ang galit ng mga Kristiyano sa kapwa Kristiyano. Kaya ako'y naniniwala, Christians around the world are constantly fighting each other because of doctrinal differences. Ito po ang problema natin. Walang Kristiyanong gustong magpakumbaba. Lahat ng Kristiyano, pasensya na po kayo sa sasabihin ko, gusto bida. Lahat ng sekta, kalaban nila. So, in that manner, we are creating a chasm. Meron pong gulf na namamagitan sa mga magkakapatid kay Kristo, which is full of prejudice, biases, and hatred. Apostolic scriptures are full of admonition to preserve unity in the body. Nasa banal na kasulatan po ito. Sa 1 Corinthians chapter 3, alam po nating lahat yan, palagi sinasabi po ng kapatid na Pablo, sabi niya, hindi kayo kay Cephas, hindi kayo kay Pablo, hindi tayo kahit kanino, kundi lahat po ng mga Kristiyano ay kay Kristo. Pero hindi po natutupad yan. Dahil nagkanya-kanyang hati po ang mga Kristiyano. Nagkanya-kanya ng kaharian. Tingnan po natin. Nevertheless, for over 2,000 years now, since then, the body of believers is still attacking one another, claiming that its one is the cradle of the truth and the other the purveyor of lies, deceit, and falsehood. Na hindi po natin matatanggihan. Ganyan po ang galit ng mga Kristiyano sa kapwa Kristiyano. Ganyan na lang po ang laki ng away. Sabi ko nga po sa inyo, kung bawat sekta, bibigyan po natin ng armas, baka po mga Kristiyano magkakaubusan. Tama po ba? Hindi nyo napapansin? Yung kapwa Kristiyano, hindi nginingitian, hindi binabati. Kapwa Kristiyano, iniingusan, inisnaban. Pero hindi po dapat mangyari yan sa mga tunay na anak ng Diyos sapagkat labag po yan sa aral ng ating Panginoon. Amen po ba? Truth Seekers Fellowship International Incorporated was conceived as a catalyst to unite Christians in the name of biblical truths. Ito po mga kapatid, hindi po denominational groupings of believers, hindi po ito sectarian, kundi ito po ay samahan ng mga taong nagmamahal sa Diyos na handang iwanan po yung kanilang sekta para masunod ang buong katotohanan. Jesus said, "If you are my disciples, abide in my words, you shall know the truth, and the truth will set you free." Amen po? Marami po bang Kristiyanong malaya? O marami pang mga Kristiyano hanggang ngayon nakatali in bondage sa kanilang mga sekta, sa kanilang mga pet doctrines, sa kanilang mga minamahal na aral na kung minsan po naman hindi biblical. Tama po ba? Ganyan po ang karamihang Kristiyano ngayon. Makipagbukas ka ng Biblia sa kanya, tatakbo. Bakit? Sapagkat para bang kung minsan po ang mga Kristiyano takot sa salita ng Diyos na hindi po sana dapat mangyari. Amen po ba? Truth Seekers Fellowship International will conduct Bible studies, seminars, conferences, and the use of mass media
to call and teach men and women who are willing to cross religious borderlines po for the sake of the truth. Praise God. Sana po maging katulad tayo ng mga apostol na ang puso nila na kay Kristo, nasa katotohanan. Ang interes ng Panginoong Yesus, ng ating Panginoong Diyos, ang siyang itataas, hindi ang interes ng bawat pangkat, hindi ang interes ng bawat tao. Amen po ba? Kaya nga po mga kapatid, through these processes, we hope and pray of attaining the following purposes. Ito po ang mga purpose natin. Okay? Number 1, ito po, mga kapatid, mangyayari po ito, gagawin natin simula sa mga officers. Tayo po na, kumbaga sa founding members po ng Truth Seekers Fellowship International. To disciple men of God through the unadulterated, pure preaching and teaching of the Word of God. Amen? Amen? Kailangan po ba natin ito? Unadulterated, pure preaching and teaching of the Word of God. Pangalawa po, to distinguish between the leaven or the wisdom of men from the inherent doctrine of the Scriptures. Kailangan po, sabi nga sa Hebrews chapter 5, bilang mga anak ng Diyos, alam natin ang kaliwa sa kanan. Pero unfortunately po, nakakalungkot talaga ito. Maraming Kristiyano ngayon, hindi nila alam kung alin ang tama sa mali. Kung minsan po, yung mga doktrinang itinuturo wala sa Biblia. At kung minsan naman, yung tinuturo ang aral ng Diyos, sabi nga po, sa Matthew chapter 15, verse 7, 8, and 9, yung mga turo ng tao, hindi turo ng Diyos. Amen po? Amen? Number 3, to reach all men beyond religious boundaries who sincerely love God and are willing, without bias or prejudice, to study and observe nothing but the revealed truth of God. Purihin ang Panginoon. Yan po ang gagawin natin. Kaya nga ngayon, mapapansin natin yung mga masipag na lingkod ng Panginoon, sinisika po nating ma-reach ang napakaraming tao upang sila po, mga kapatid, ay maturuan natin ng hayag na katotohanan ng Diyos. Number 4, to expose the work of Satan, his demons, and human agents who deceive majority of mankind with their lies. Totoo po ito. Lalo ng mga kapatid po natin kuminsan, mga kapatid na hindi po nag-aaral ng Biblia. Marami pong ganyan, di ba? Sa Christendom po, maraming hindi nag-aaral ng Biblia. Sunod-sunuran sa mga leaders. Kaya yun, ang mga tao po, marami sa kanila, hindi nila nalalaman na dadaya po sila ng kapangyarihan ng kadiliman. Okay, number 5. To carry on the apostolic mission of preaching the word of salvation and teaching believers the commandment of our Lord Jesus Christ. Purihin ang Panginoon. Trabaho po natin ito. Alam natin lahat sa Matthew 28:19, lahat ng mga mananampalataya, lalaki man o babae, matanda o bata, ay tinawag ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya. Number 6. To unite all truth-loving Christians in the spirit of oneness of mind and purpose. Amen po. To unite all truth-loving Christians in the spirit of oneness of mind and purpose. Kulang na kulang po ito. Dahil sa ngayon, pag nalaman nilang oneness ka, para kang may ketong na tinatakbuhan ng mga Trinitarian. Pag Trinitarian ka, nagmamalaki na sila ang tama. O kaya po kung ano-ano po ang mga sinasabi ng mga iba-ibang mga Kristiyano na kung titingnan po natin, nagiging hadlang sa pagkakaisa po ng mga mananampalataya. Number 7, to achieve the admonition of Ephesians chapter 4, verse 11 to 13, ganito po ang sabi ng Biblia, it was He
meaning ang ating Panginoong Yesus po, who gave gifts to mankind. He appointed some to be apostles, others to be prophets, others to be evangelists, others to be pastors and teachers. He did this to prepare all God's people for the work of Christian service in order to build up the body of Christ, and so we shall all come together to that oneness of our faith, and in our knowledge of the Son of God, we shall become mature people, reaching to the very height of Christ's full stature. Dapat po mangyari ito sa buhay natin. Yan po ang kalooban ng Diyos para sa kanyang iglesia, sa kanyang mga bayan. Amen po? To sum up all the purposes of Truth Seekers Fellowship International, we now have its aims and objectives. Yung aims po natin, unang-una, number 1, Truth Seekers Fellowship International will be an arena for all faith to express their beliefs towards the attainment of the unity in truth. Ang gusto pong sabihin nito, Truth Seekers Forum, pwede po tayong mag-hold ng mga seminars or conference, pwede pong makipag-aral kahit Buddhist, kahit Muslim, kahit Hindu, ano man po ang kanilang pananampalataya. Isa ang ating layunin, ano ang katotohanan, upang yun po ay ating matutuhan. Tandaan po natin, kung mayroong Allah, ang Islam, kung mayroong Buddha, ang Buddhism, kung mayroong pong Jesus Christ o Yahweh, ang Christianity, kailangan po malaman natin. Unang-una dapat malaman talaga, who is God? Who is the true God? Bakit po ang Diyos ng Muslim at ang Diyos ng Kristiyano, sabi nila iisang Diyos na gumawa ng langit at lupa, pero po, hindi po ma-reconcile ang pananampalataya. So, yun po ay trabaho natin. Sisikapin po natin na mapuntahan ang mga kapatid na iba-iba ang pananampalataya upang tayo po'y makipag-aralan sa kanila para lalabas ang katotohanan. Number 2, an in-depth study of the Scriptures to resolve controversial issues dividing the Christian Church. Kahit ano pong sekta sa Christendom, makikipag-aral po tayo upang lahat po ng mga controversial issues ay may saayos at magkaroon po tayo ng isang malinaw, malinis at tunay na pananampalataya pagdating sa katotohanan. Amen po. Ang ating objectives po, ito po ay para sa bawat isang mananampalataya pa rin. To find true knowledge. Marami po ngayon, may head knowledge sa Bible. Marami ngayon knowledgeable, pero hindi po true knowledge, hindi right knowledge. Maraming Kristiyano, yung knowledge nila, imbes na ayon sa aral ng Panginoon, lumalaban sa Panginoon. Kaya nga po, maraming Kristiyanong lumalaban sa Panginoon. Kaya nga, pinapalo ng Panginoon at hindi pinagpapala ng Panginoon. Okay. Na sana po lahat ng mga anak ng Diyos ay magkaroon ng spiritual wisdom. Kailangan po natin ito. Hindi lamang po head knowledge, hindi lang reading and memorizing the Bible, kundi magkaroon ng spiritual wisdom. Ang sabi ko nga po, mga kapatid, ang daming librong nababasa, pag nabasa mo, kung ano yung nakasulat, yun na. Pero ang Biblia, hindi. Yung nababasa mo, mayroon pang nakatagong mensahe na pwede lamang maunawaan through spiritual means. Okay. So kung meron po tayong true knowledge at spiritual wisdom, dito po papasok yung lakas ng pananampalataya, strength of faith. Alam po ninyo si Abraham, kaya malakas ang pananampalataya dahil kilala niya ang kanyang Diyos. Maraming Kristiyano, mahina ang pananampalataya dahil hindi alam kung sino ang kanilang Diyos. Hindi alam ang kalooban ng kanyang Diyos. And through the strengthening of our faith, papasok po dyan, karakter. Doon po makikita yung karakter natin. Meaning, magiging bagong tao tayo sa lahat ng antas ng pamumuhay po natin. Number 2, we have to find salvation for our souls. Maraming Kristiyano hindi nakakatiyak kung ligtas o hindi. Kung minsan 30 taon ng Kristiyano hindi pa alam kung ligtas siya o hindi.
Hindi niya alam kung siya pupunta sa langit o hindi. Lalong-lalo na po yung naniniwalang ang salvation nila ay ayon sa kanilang sariling gawa, sariling kabanalan. We have to find love, joy, peace, and victory in our earthly struggle, in our daily struggle. Kailangan po natin ito. Maraming Kristiyanong balisa, tuliro, nag-aalinlangan, puno po ng takot, kabigatan. Pero dapat po ang mga Kristiyano ay magkaroon ng tunay na pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, at tagumpay sa kanilang pakikibaka dito po sa daigdig na ito. And thirdly, to enjoy spiritual, material, and physical blessings and continuous fellowship with God. Malaking po problema rin ito sa mga Kristiyano. Maraming Kristiyano ngayon, hindi po sila nag-grow spiritually. Wala silang spiritual fellowship sa Panginoon. Kaya nga po, ang sinabi ng Panginoon sa John chapter 10, verse 10, sabi niya, I came to give you life and life abundantly. Ito po ay dapat makita sa buhay natin. Spiritually, materially, and physically. At ito'y mangyayari lamang kung susundin natin ang sinabi ng Panginoon sa John 15:7, if my words abide in you, and if you abide in me, and my words abide in you, ask whatever you will, it shall be given unto you. At pangapat po mga kapatid, to reach people of all races, creeds, and nationalities, through reading materials, study groups, Bible expositions, and other mediums necessary to achieve our goal of spiritual enlightenment. Mga kapatid, sa ngayon po kinokontak natin, nagsiset po tayo ng website natin. Ganon din, kinokontak po natin yung mga kamag-anak ng mga kapatid na nandito. Halimbawa po, nasa Amerika ngayon si Sister Wen Coleman. At based po sa kanyang early report sa amin, meron siya kinakausap sa may dako ng Seattle, Washington area po. At ngayon sa San Diego, na kung nagdala po ng brochures o ng mga reading materials, kung gusto nilang sumali po, dahil international po ang ating gawain ito. And truly po mga kapatid, marami po tayong mga kapatid sa ibang bansa na ngayon ay binibigyan natin ng ideya dito po sa gawain natin ito. This is going to be an international ministry. Ako po'y naniniwala na kung tayo lamang ay susunod sa kalooban ng Diyos, nagagampanan po natin ang tungkuling iniatang niya sa atin ang Great Commission. At lilinisin natin ang ating mga puso sa mga prejudice, sa mga galit, sa mga puot, sa mga biases natin sa kapwa mananampalataya. Tayo po ay gagamitin ng Panginoon ng may kapangyarihan dito sa mga huling araw bago siya darating. I firmly believe kung paano po ang apostolic ministry ng unang dekada bago makyat sa langit ang Panginoon, sila'y binagyan ng Diyos ng kapangyarihan. Ako'y naniniwala, before the second coming of the Lord, nagdo-double time po ang diablo upang patulugin ang mga Kristiyano. Pero ako'y naniniwala, God is going to raise people who are God-loving, who are also after the truth, sapagkat ako po'y naniniwala, if you are not a truth lover, you are not a God lover. Ang sabi po ng Panginoong Yesus, I am the truth. Ang sabi po ng banal na kasulatan, God is truth. God is the ultimate truth. And if you are not in the truth, you are not in God. Maraming salamat po at sana po magkaisa tayo sa napakagandang layunin ito. Thank you, Brother Bernie. So you have heard almost everything po about the Truth Seekers Fellowship International. How a vision became a reality, its aims and objectives. But if you still have some queries po or concern regarding TSFII, we are most willing po to entertain your questions, maybe po during break time. Okay? So and now we have come to the second part of today's activity, the induction of our TSFI officers. So allow me po to introduce to you the elected TSFII officers, the Metro Manila chapter or Antipolo Taytay chapter and Pampanga chapter. So may I request Brother Bernie po
So we'll start po with the Pampanga chapter. So our president is Brother Luisito M. Razon. Please come forward po. Ah, sab- Then for our vice president, we have Brother Eduardo Cruz. Our secretary, Brother Remigio Hipolito. Our treasurer, Brother Elor Garcia. Our liaison officers, we have Brother Florentino Domingo. Another liaison officer, Brother Ernesto Buan. We also have Brother Jesse Pineda. And last liaison officer, we have Brother Doming Pineda. For our chairman on the membership department, we have Brother Jess Del Mundo. And last, we have the chairman on education department, we have Brother Mar Salcedo. So we now have the officers of the TSFII Pampanga chapter. Brother Bernie. Okay, pwede po ba nating itaas ang ating kanang kamay? At tayo po mga kapatid ay sabay-sabay na mag-proclaim po ng ating pagtanggap sa ating katungkulan na iniatang po sa atin ng ating pagkakaisa. Okay? I, yung pangalan po nyo, having been elected solemnly promise to help advance the object of the Truth Seekers Fellowship International Incorporated. Promise to perform my duties to the best of my ability, to comply with the Constitution and bylaws, ever putting into practice that I shall share the words of truth, stand for the truth, live for the truth, and fight for the truth. So help me God. Congratulations, Mr. President. Congratulations to you. Okay, may I now have the honor to present to you the officers of the TSFII Taytay chapter, or Metro Manila chapter. Okay, for our president, we have Brother Jim and Tobias. He is also the chairman of the membership department, so Brother Generoso Tobias. Vice President, we have Brother Ben Nevea, all the way from Marikina. For our secretary, we have Brother Danny T. Alinea. Our treasurer, we have Brother Winston Pham from Pasig, all the way from Pasig. Our auditor po, Brother Roel Basuel. And for our PRO, and the chairman of Education Committee, Brother Jesus Legaspi. All Taytay po. All from Taytay. So yan po mga gwapong mga lalaki from Metro Manila. Sila po ang magiging sundalo ng Panginoon sa dakong nila. Okay? So, Brother Bernie. Okay, mapapansin po ninyo, medyo kulang pa yung basta dali. Ba't hindi natawag si Brother Rose at si Brother Fernan?
tinatawagan po natin si Mr. Romeo Borja. Brother Romy. Si Brother Fernando Go. Yan din po si Miss Yolanda Tan. Okay, tinatawagan din po natin si Brother Boy Leonardo. Ang dating temple ng tawag ng tahanan. Brother Boy. From Quezon City po naman siya. So, sila po ay galing sa iba-ibang bahagi ng Manila. Pero sila po ay kasama sa Taytay Antipolo Chapter. Yun po ibang mga chapters natin, nasa process of ano pa po, organization, at marami po sa kanila hindi nga nakarating sa hapong ito. So siguro po sa Manila na natin gagawin sa susunod yung kanilang induction. Kasi ito po ay, sabi ko nga, inauguration day at induction ng mga chapters na buo na po ang mga officers. So tayo pong lahat ay magtaas na natin kanang kamay. Tayo po mga kapatid ay, sabihin niyo pangalan niyo. Having been elected, ano po yung inyong ano? Okay, Manila Chapter, solemnly promise to help advance the object of the Truth Seekers Fellowship International. I promise to perform my duties to the best of my ability, to comply with the Constitution and bylaws, ever putting into practice that I shall share the words of truth, stand for the truth, live for the truth, and fight for the truth. So help me God. Congratulations po. Thank you very much, po. Congratulations, po. And now we will be having the awarding of Certificate of Recognition. So once again, po, may we request Brother Bernie to award the Certificate of Recognition. Ganito po nakasaad sa Certificate of Recognition. Certificate of Recognition is given to for having been elected as the position po of the Truth Seekers Fellowship International Incorporated, given this 19th day of March 2005 at the Body of Christ Fellowship Center San Mateo Street, San Angelo Subdivision, Angeles City, Philippines. Signed by Belarmino C. Valencia, Founding Chairman, and for Pampanga Chapter, it will be signed by Luisito M. Dazon, the President, and for Metro Manila Chapter, it will be signed by Brother Generoso Torres. So once again, Brother Luisito Dazon. Brother Ed Cruz. Brother Remeo Hipolito. Brother Alerpi Garcia. Brother Florentino Domingo. Brother Domingo Pineda, Brother Ernesto Buan, Brother Jesse Pineda, Brother Mariano Salcedo. Para kung nagugutom na tayo. Brother Jesus Del Mundo. Yan. So, once again, I now present to you the elected officers of Pampanga Chapter. A big hand po para sa kanila.
Okay. Maraming salamat po. Yan po yung mga nakilala sa tagig sa jailbreak mga sa tagig post. Yan po yan, mga wanted. Okay, next po. Maraming salamat. We have Brother Jean Tobias. Ben Mavea po, Brother Ben Mavea. Congressman. Brother Danny Alinea, Senator. Brother Winston Tang, Executive Secretary. Brother Ruel Boswell. Brother Jesus Legaspi. So, okay. So once again po, I present to you yung mga elected officers po ng PSFII, Metro Manila Chapter. Okay, thank you very much po. Okay, so may we now ask the presidents, the newly elected presidents to give their message. We start with, this time with Brother Jean Tobias po. Any message po? Salamat po to brothers and sisters, pastors, ladies and gentlemen. This is the beginning of Truth Seekers. Pinakamahirap po magsimula. Pero po, we are here to follow God and spread the word para po naman sa ganon, maintindihan ng mga tao kung anong ating pamamahagi sa kanila. Salamat po. Thank you, Brother Jean. Next, we have Brother Luisito Razon. Unang-una po, sa Diyos po ang lahat ng papurit pasalamat sa inatang na posisyon sa akin. Beloved pastors, distinguished guests of honors and speakers, brothers and sisters in Christ, guests, ladies and gentlemen, as elected president of Pampanga chapter, I accept the position and I will do my best to lead you and help fellow brothers and sisters in seeking the truth. We all know, for the truth will set us free. In so leading the following, it will be my guiding light. Sabi nga po sa Philippians chapter 4:13, which states, I can do all things through Christ who strengthened me. Hebrews 13:5, I will never leave you nor forsake you, ang sabi po ng Panginoon. In this regard, I ask for your support in this very challenging task. For the success of this endeavor will be the success of each and every one of us. Again, thank you, brothers and sisters, and may God bless you. Yun lang po. Very well said, Pastor. Okay, so we are about to end today's activity. So may I request Brother Jess for our closing remarks. Good afternoon.
On behalf of the officers and members of the Truth Seekers Fellowship International, we would like to thank our guests for today, the different speakers and pastors who have graciously and shared their time for this special occasion. We dearly hope, as member of this fellowship, this is not the end for all of us, but a start of a Christian unity towards the truth. We welcome everybody to join us in this fellowship. This is our foundation for each and every one of us. And this will help us to find life eternal. And this is a transcendent purpose to serve God for His glory. Muli po, palakpakan po natin ang Panginoon. God bless us all. Thank you. Maraming salamat, Brother Jess. At bago po tayo dadako sa ibang bahagi po ng ating gawain sa hapon ito, gusto ko po matawagan si Brother Alvin Bakani. Brother Alvin, gusto po nating makilala ang lahat ng mga kapatid na dumating, na kasama. Ikaw ang mas nakakakilala. Pwede bang isa-isa pakilala mo? Magandang hapon po. Pakikilala ko po at tatayo si Pastor Jess Yabut po. Si Pastor Sigwa. Sa Porak po yan. Si Pastor Artuason, yung po ang president ng class sa San Fernando. Si Pastor Albert Palyanan po. Sa Magalang po at Nueva Ecija po, nag-minisyon niya. At si Pastor John Gonzales po sa Angeles po. Ito po, taga-Ilocos po yan sa Abra, kaibigan po namin. Si Nathan po, Pastor Nathan. Ano po yan, marami pong hinawa ang pastor yan. Region 1. So kami po ay nagpapasalamat. Yung isa po kanina, si Pastora Marina ay nagpaalam na po dahil may gawain po. In behalf of our group, we congratulate the Truth Seekers Fellowship International Incorporation for inaugurating the first, this March 19. I hope God will be blessed po ang Truth Seekers. Kasi po ay sabi ko nga po kay Brother Bernie, it is not an ordinary duty, it is a big responsibility. So we need more like Joshua spirit, Caleb spirit, diba? At nangangailangan po siya ng makakasamang kagaya po ni Aaron at Hur na tatayong interceder para makatayo po ang Truth Seekers. Remember, sa kong paalala ay maalala ko po ang pag-evangelize, sabi nga po natin kung makita po natin, when Moses command Joshua to lead to fight the Amalekites, kung ang nakikita po natin doon yung battle ay inutusan po si Joshua to lead so that they can go to the promised land. Ay naroon po ang sinasabi po nating pakikibaka ni Joshua. We know the Amalekites ay makapangyarihan po yan. In the first place, Israelite ay galing po sa mahirap na, ibig sabihin po, dinaanan, pagod sila. So the opportunity and the triumphant, kung makita po natin, ay sa kalaban. Pero ang pinapakita po ng Diyos sa gaya po dito ay isang bagay na pwede po nating tingnan mabuti upang tayo magtagumpay. It is not the Joshua genius as a military fighter. Kung hindi po yung nasa hilltop nung kung saan si Moises
ay doon po ang labanan na mayroon 2 Aaron at Hur na humahawak doon sa rod. Pag nabibitawan ni Moises yung rod, natatalo sila. Pero pag muling tinatayo, nananalo sila. What I mean, brother and sister, in doing the responsibility in the Great Commission, we will not depend on our genius, on our talent. We must depend on the God's grace. At ang pakikibakang pinakita po, kaya sila'y nagtagumpay, ay doon po sa panalangin. The battle in the hilltop. Magtatagumpay po ang Truth Seekers Forum. Kung mayroon pong kaantabay si Brother Bernie na Aaron and Hur na hawak po ron. There will be no division, but there is only one mind. And I also relate, like David, he has 3 mighty men. That's why he won the battle. Kung wala po siyang 3 mighty men, who are willing magbigay po ng kanilang buhay. The battle of our destiny, doing the Great Commission, it is in our hand, to the grace of God. So yun lang po, in behalf of our group, we acknowledge and we support this a very, sabi nga po natin, excellent work, because we are all ambassadors of Christ. I hope we pray that truth seekers will run in the grace of God. Salamat po. Maraming salamat, Brother Alvin. A mighty warrior of God. Alam ko po na siya ay talaga po ginagamit ng gusto ng Panginoon, lalo na sa evangelism. Alam po ninyo, mayroong magandang patuto si Brother Alvin. Siguro may time pa, hindi po ba tayo gusto? Brother Alvin, yung mga visions mo, mga dreams mo, pwede bang ikwento mo sa kanila rin kung paano ka pinagaling ng Panginoon at okay? Okay, siya po ang mag-aano sa inyo. Dahil siya po ay matalik nating kaibigan, matagal na panahon na. At siya po ay maraming visions din. Praise God po, totoo po. Pag may plano ang Diyos ay pinapakita po sa vision. Alam naman po ninyo yung iba rito ay bago po ako tinawag ng Panginoon ay I was in the underground sa Communist Party of the Philippines po. So, hindi po ordinary yung position ko doon. And the Lord, kinuha po ako ng Diyos dyan sa larangang kaisipang yan, no? Until po ako yung maborn again, wala pong nag-ano sa akin kundi sa kapapanood po ng television. Doon ko na ano po yung ano. Until finally the Lord came into my life, I accept Him as my Savior, na born again po ako. So yung unang pagkatawag po sa akin ng Panginoon ganito po, sa isang panaginip, ay nanaginip po ako noon na mga way back po ito, mga 90s po ito. Ang mga kaaway ko po, mga snake, mga snake po, pinagsisipa ko po sila. And then, mayroong malaking ahas na malaki talagang nagising pa ako talaga yung katawan ko'y pagod. Napakalaki po talagang tinitwist ko sa paa ko, yung napakalaking sawa. Until nagising ako, finally, ang hirap po talagang i-defeat. Yung mga maliit lang, okay lang. So, noon po ay nagkaroon po ng gawain. So, nangungusap po sa akin ng Panginoon. Sabi ko, Lord, mukhang napakahirap. Sabi ko, ayoko na. Tapos, pumunta ako ng Manila. Finally po, nung tumatakas ako, gaya ni Jonas, sabi ng tatay ko, tawagan mo si Kernel Canlas. Kaya namit mo yun, di ba? Na-born again din po, nung tawagan ko, ito sabi niya, Kernel, kumusta ka na? Yung pong nagkudeta sa Channel 7, sabi niya, salamat sa Panginoon ako'y buhay pa. Kasi po, family friends sila. Siya po, nung mahuli po ako sa Porac, ay siya po ang nag-custody sa akin, kaya po may nasakit eh. And then, yung isa po, magpapacheck up ako. Yung doktor ko rin, na-born again. So, hindi po ako makatakbo niya. Sabi ko, nito. Sabi ko, kada puntahan ko ay naboborn again, ako tumatakas naman. So, until may isang pastor sabi niya, bumalik ka, may plano sa yung Diyos. Nung pong bumalik ako, nagkaroon po ng gawain noon na bigla po akong nagkasakit noon eh. Doon pong nagkasakit ako noon,
na naginip po ako, mayroong rattlesnake na kulay orange pumasok po dito. After that dreams, nung umaga po noon ay nagkasakit na ako. 1 week, dinala po ako sa doktor, lahat tinitingnan, wala pong makitang findings, pero sabi ko nga, mabuti pang ako'y nabaril kaysa doon. Pagka dating na po ng gabi, para akong nirarambol yung tiyan ko. Until na balitaan po ni Brother Bernie noon, di ba? Pumunta kayo noon, no? Sabi nga ni Brother, laki ng tiyan ko, no? Then nag-pray siya. After the prayer, in-advise niya ako, sabi niya, by faith, claim your healing. So kinlaim ko po, nagtalon ako. Nung matulog po ako ng mga 12 o'clock to 1 o'clock, na naginip po ako noon, lumabas po yung rattlesnake. After ng umaga, nung sa labas siguro, nakikita ko yung mga puting ahas ay lumalabas dun sa mga kanal. May sa poste, tapos may mga butlig-butlig po na mga itim, mga sawa na malalaki, tapos nilalapiko ko po sila. Tapos may tinatapon pa akong ganun na malayo. Tapos pag dito, sinisipa. And then pagdating ko doon, nag-aalisan sila. So ibig sabihin po ay, yung po ang, hindi ko rin po hindi na ganit natanong kay Lord, pero alam ko po ay mga manggagawa din ng Panginoon, di ba? Na ibig sabihin yung katotohanan ay tinitwist din nila. So yun po yung panaginip, hanggang umihi po ako, tinuloy ng Panginoon, yun na naman panaginip. Ganun po magpakita ng Diyos eh. Sa akin po ay nangungusap ang Panginoon through dreams. And then after po nung mga has na yan ay mga, bago pa lang ito, mga sabi ko, Lord, anniversary po namin ng aking asawa, January 20, this year. Gusto na naman po akong tirahin ng kalaban. Sa panaginip ko, ay meron pong isang bakod. Naglalakad po akong ganyan, may isang ahas na mabagsik, parang galing African yun eh. Tinalon akong gano'n, nakaganon po ako, tinutuka dito. Pero dun sa panaginip ko, naano lang po niya yung kanyang bibig, hindi ako natuka. Siguro gusto na naman pumasok dito eh, no? Biglang dumating yung anghel ay pinutol po yung ulo. Nagising po ako, pawis, tapos duminggel. Itinuloy po ng Panginoon yung panaginip. Doon sa panaginip ay pinakita ng Diyos yung ulo ng ahas na tinaga ng anghel ay niwawalis ko pong gano'n. Ibig sabihin po ay talunan na pong diablo sa buhay ko. And then, nagbigay na naman ng panaginip sa akin ng Diyos sa 1 week of that. Sa panaginip po ay dito po pinakita ng Diyos, mayroon po akong walis, may isang matabang ahas naman na pinapalo ko until na napatay ko po yun. Nung mapatay ko po yung ahas na yun, biglang nahulog sa isang hall at pinakita isang picture na tao. So ibig sabihin po, dahil tinatanong ko kay Lord, yung mga ahas na pinapakita ay mga kasangkapan po ni Satanas. Tapos po, nahulog po dun sa hall. And then, yung last ko pong panaginip ay yung aso ko ay nakahuli ng ahas, binigay sa akin, tapos pinagpapalo ko na lang. So ano pong ibig pakahulugan mo mga kapatid? Sa tagal po ng struggle ko kay Lord ay nakita ko po, hindi po nagpapabaya ang Diyos. Bagamat marami pong tinatawag nating struggle. So doon po sa mga ibig sabihin po ay mayroon pong talaga ang makita po natin sa Satanas ay ang ginagamit ay tao. So lalo na po ang truth seekers po, alam ko po, maraming ahas na may encounter ito. There's so many snakes to be encounter. And I believe if we stand in the grace of God, ang lahat po yan ang mapapagtagumpayan po namin. Yeah? So ako po ay nagpapasalamat, baka nagugutom na po kayo. Yun po ang isang patotoo na sa aking buhay. Maraming salamat po. Maraming salamat muli, Brother Alvin.
Totoo po yan, matagal na kami magkakilala ni Brother Alvin, marami na rin kami pinagsamahan. At ang unang napakaganda yun, hanggang ngayon nakatayo tayo sa biyaya ng Panginoon. Amen? So, gusto ko lang po ipaalam sa inyo na ito nga dalawang chapter na mayroon na pong mga officers, selected officers, ano po, yung pong iba in the process of organization pa. Sa totoo lang po, sa national level, sa regional level, hanggang ngayon, bakante pa po tayo. Sinimulan po kasi natin doon sa mga lugar na marami na po tayong mga kapatid. Kasi maliban po dito, marami po tayong mga kasama, maliban sa mga officers. So, nananawagan po ako sa lahat ng mga kapatid na gusto pong makisama sa layunin ito, na tulungan po ninyo kami sa inyong mga panalangin, sa inyong whatever contributions na pwede po, lalo-lalo na sa pakikipag-aral. Kasi po, set up na po kami ng mga seminars, mga conference. Doon po sa ating program, nakalagay po doon yung yearly convention, posibleng Visayas, Mindanao, o dito po sa Luzon. And then magkakaroon po tayo ng mga quarterly conference po siguro. Yan po yung pinoprogram na namin. At sana po matulungan ninyo kami. Last time, akala ko po darating na si Brother Teo Umbawa, hindi pa dumating. Siya nga po sana kinukubid ako na maging isa sa mga speakers natin. Dahil kung yung po kanyang tinanggap, nakaloob sa Panginoon, yun nga po, sinumatay na, binuhay na muli upang gamitin ng Panginoon sa kanyang banal na gawain. So siguro po pagdating niya, kakausapin ko rin kung pwede po na makisama ang Truth Seekers Forum dito po sa gawain ng Infinite Journey of Hope, para po sa ganun yung tandem natin lalakas para po sa gawain ng ating Panginoon. So, meron po bang gustong magbahagi pa? Si Brother Albert, Pastor Jan? Sino pa? Pastor Jess? Meron ba gustong magbigay ng message? Pastor Jan. Okay. Si Pastor Jan Gonzales po. Welcome po natin. Siya po naman ang presidente ng Union of Jesus Servant. Yes. In behalf of Union Jesus Servant Incorporated, we would like to extend my warmest regards to all new officers of Truth Seekers Fellowship International Incorporated. And I pray to God that this ministry will be successful in this coming of those years that the challenge will face. And I believe the Lord will always be with you. And my prayer that one day all the believers will be united in this business. Thank you so much. God bless you all. Pwede po ba natin tamagin si Pastor Sigwa? Halip po kayo para makilala kayo ng mga kapatid. Good afternoon po to everybody. Purihin po ang Panginoon na lalo na po kinakongratulate natin yung mga bagong officers ng iba't ibang chapter ng Truth Seekers Fellowship International Incorporated. Dito po sa oath taking, yung bahagi doon, maganda po ang dating nung meron pong bahagi doon na ang mga officers ng iba't ibang chapter ng Truth Seekers Fellowship International Incorporated na to help and advance this fellowship. At pagkatapos po mayroon bahagi doon sa bandang huli, yung you are ready to share, to stand, live, and fight for the truth, for the Word of God. Napakaganda po yun. Hamon po at nakita po natin yung background nito sa testimonyo, yung vision, through dreams ni Pastor Alvin. Kung kaya purihin po, Panginoon, napakadakila niya talagang tayo kanyang binibigyan ng kapuspusan at kapangyarihan upang tayo tumayo alang-alang sa katotohanan. Salamat po, purihin po ang Panginoon.
Maraming salamat po, Pastor Sigwa. Sana po makakasama rin namin kayo palagi sa gawain po ng Truth Seekers. Gusto ko rin po tawagan ng ating kapatid, presidente po ng class, si Pastor Art Tuason from San Fernando. In behalf of Christian Leader Association of San Fernando, Pampanga po, kami po'y nagigigalak sa inyong induction day at saka sa inauguration ng Truth Seekers Fellowship International. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Thank you, Pastor Art. One of these days siguro, pwede ba kaming papasyal sa iyo ni Brother Alvin? Papasyal kami. Thank you so much. So tatawagan po natin si Pastor Albert. Pastor Albert, pwede ba? Pagbati po ng unang inauguration day and inductions of officers ng Truth Seekers Fellowship International Incorporated. Pagpapalain po ng Panginoon ang samahang ito. Amen po ba? At yun po ang aking pagbati mula sa kaibuturan ng aking puso. Talaga po ang bawat pong gawain ng Panginoon ay ibe-bless po ng Panginoon. Magandang hapon po sa inyo lahat. Thank you, kapatid. Gusto ko rin po tawagin ng masipag na regional ng Infinite Hope of Journey, si Pastor Jesse Abot from San Fernando. Siya po ang in charge sa Region 3 ng Infinite Hope of Journey po. Yung pastors po na kanyang nasasakupan ay humigit kumulang ng 100. Marami po. Di ko alam kung ano sasabihin ko. Ano? I never expected that I'll be introduced as a regional director of the Infinite Journey. So far, so good. Praise the Lord. Ano po? At we are invited in this inauguration day of the Truth Seeker. There are so many times, Pastor Bernie, that tell to each every one of us that our cooperation and support in this fellowship, we are ready to support this fellowship. And I believe the Lord will be the one who will bless these Truth Seekers because the Bible says, if you know the truth will set you free. Sabi ng isang kapatid kanina, sabihin mo kanya, the truth will set. I did not say the truth will set you because I know all of us that I am congratulating are truly set free. Amen po ba mga kapatid? So I believe no need to say that. Ano po? Pero naniniwala po ako, there are so many pastors today and so many servants of God did not know the really truth about what we are now discussing. And I believe the guidance and the grace of God, one day all of us will be united. That is the true aim, the vision of God. All the servants of God in the whole nation and all over the world will be united before the coming of our Lord Jesus. And that's the time that the Lord will come and all of us will be joined Him in His kingdom in heaven. Maraming pong salamat at magandang hapon po sa inyong lahat. Nathaniel Bangka. Tinatawagan din po natin, last but not the least, ang ating kapatid from Region 1, si Brother Nathan Bangka. Nathaniel Bangka. Siya po coordinator ng Region 1 ng Infinite Hope of Journey. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapamangagawa. Congratulations, officers ng ating Truth Seekers Fellowship International. Totoo nga po, nakita ko na yung pangalan na yan sa internet eh. One time I was in Hong Kong, nagbabrowse ako dun sa mga Christian organization. I came across with that name. Sabi ko, sino ba to? At I have a friend in Oregon who introduced Brother Bernie. Hanapin mo yung taong yan at makipag-coordinate ka tungkol dun sa gawain dyan sa Northern Luzon. Kaya natutuwa ako, sir, na nagkakilala tayo. At how I wish na magkaroon din po tayo ng effort na ma-coordinate din ng mga pastors all over Northern Luzon. Kasi po dun sa region ko, under sa Infinite Journey of Hope, mga higit pong 300. Kaya sana po magkaroon din po tayo ng pagkakataon na
ma-introduce yung vision at saka yung mga programs ng Truth Seekers. So, salamat po at nakilala ko kayo face to face, mga manggagawa ng Panginoon. At dalangin din po natin na magkaroon po tayo ng ibayo pang tie-up sa sunod na mga panahon. Thank you po. Thank you, kapatid. At tunay nga po, mga kapatid, ang Infinite Hope of Journey Christian Foundation po ay mayroong more or less 6,000 members all over the Philippines po. Kaya pagdating po ni kapatid na Teo, yun nga sabi kay brother Alvin, dahil nagkwentuhan na po kami noon, pinresent ko na sa kanya itong Truth Seekers. At okay naman sa kanya, sabi niya maganda ito. So pagdating niya from Indonesia, mag-meet po kami sa Manila. At ito nga, sana po isama ninyo sa panalangin ito nang lahat po ay magiging maganda. So, meron pa po bang special number, Brother Boy? Pwede ba bago tayo mag-closing prayer at kakain, pwede bang mamit ka naman ng halika kahit isa o dalawa? Okay, halika. Pagkatapos, meron pong bumulong sa akin dito si Pastor Albert Tindao pagkatapos ni Brother Boy. Halika, Brother Boy, akapela na lang. Kung natatandaan po ninyo, mga kapatid, sabi ko nga kanina, siya ang dating kampiyon ng tawag ng tanghalan, si Brother Boy Leonardo. Halika, kapela na lang. Brother Boy, halika, halika. Halika. Ba? Okay, halika, halika. Halika, halika. Akapela na lang. Bakit? Kayo dalawa. Si Brother Boy Leonardo po, marami nang pinanggalingang sekta. Ang last na grupo po niya ay, ano bang last grupo? Jehovah's Witness. Jehovah's Witness. Marami na pong inikutan ito. Pero sa Truth Seekers, naliwanagan po siya. Okay, so ngayon po ay, nandito po si Brother Ben Nabea naman. Advertising executive po ito. Sa Metro Manila based din, Marikina, Quezon City. Yung kapatid po niya, yung presidente ng Media Power, sabi sa akin kahapon, darating din. Kung kasama po namin kahapon, unfortunately, hindi po nakadating. Take it away, Brother Boy. Pakiayos yung gitara, Brother Pong. Okay. Para po bago tayo magmerienda, kahit konting awitin po, makakapakinig po tayo. Okay. So, susunod daw si Brother Albert. Okay ba? Pastor Albert daw po ang susunod. Maganda-handa na po tayo. Okay? Hindi po kasama sa program natin ito ngayong hapon. Puro impromptu po ito. Puro biglaan. So, dito ka, dito. Pasensya na po kayo. When you walk through the storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of the storm is a golden sky and the sweet silver sound of our walk on through the rain
though your dreams be torn and walk on, with hope in your heart, and you'll never walk alone. You'll never Kahit daw walang practice, pwede pang isa. Oh. Gano. ang pag-ibig bawat tibok ng kanyang puso ay luha at paghihirap. Sadyang nagdusa sa pag-ibig
yan ang pag-ibig dahil sa isang bulaklak. Salamat po. Okay, mga kapatid, bago po tayo magmimerienda, bago mag-closing prayer, si Brother Albert, gusto na pong marinig ang magandang boses ni Pastor Albert. Okay. Sino gusto po gigitara? Meron ba? Kailangan. Okay, hindi ka kapatid. Hawakan ko na lang. Pwede bang pakiasi sa gitara? Sino ba? Mel? Sandali, naka-on na ba ito? Alin ba rito ang... Sandali, pakiano. Siya na lang daw mag-gitara at kakanta. Pwede bang pakiano yung gitara? Ayos. Alin ba dyan ang... Okay na ba yan? Ito... Yung strap daw niya. Okay, mga kapatid, our singing pastor, Pastor Albert. Ito ang mensahe po ng awiting ito ay ang paglakad po natin sa pananampalataya sa Diyos. Isang all-time favorite marahil ho ay gasing edad ho natin ito, matanda pa. Kasi ho, yung kinanta ho kanina ni kapatid gasing edad ho niya. Ngayon ho, ang kakantahin ko ay yung gasing edad ko naman. Ito po ay may pinamagatang My Way. Sino ho ba ang nagugutom na? Ay, sigurado, pag nadinig nyo ito, magugutom kayo. Magugutom kayo sa biyaya ng Panginoon. Walk with me in your heart, and you never walk alone. And the faith in your heart, the results you want, you never will grieve. If with Him you believe, so walk with faith in your heart. When the dreams that you think seems to dissipate from you, and the time to hang on, and soon they will come true. Your life and your load as you travel life roads. So walk with faith in your heart. Never you have trouble, the sweet sound for His hand, right by your side, your constant guide, and sweet to understand. When you find happiness, if you left Him your friend, and you find your success is just around the bend, He won't let you down. Wear a smile, not a frown. So walk with faith in your heart. Never
were a smile, not a frown. So walk with faith in your heart. Amen. Purihin po ang Panginoon. Maraming salamat, Brad, Golden Boys. Praise God. So before I call on Brother Flor for our closing prayer, I would like to pose a challenge to each and every one. So this is a call to Christian service. Okay. As the second coming of our Lord Jesus Christ draws closer, earthly conditions become worse. Natural calamities, wars, hunger, crimes, and violence become the order of the day. This deteriorating situation is aggravated by the continuous declension of the spirituality of men. Some men deny the existence of the one true God as taught by the Holy Scriptures. Other men profess the faith but are utterly rejecting the very truths of biblical espouse. Some are teaching the wisdom of men and doctrines of men, which are irrelevant and indirect truths. These professing men of God openly make mockery of biblical truths, alluding to themselves titles of grandiose proportion, but are sinisterly destroying the very core and foundation of Christianity and apostolic truths. Jesus said, "I will build my church, and the gates of hell shall not prevail." Yes, if you love the truth, you are my disciples. Abide in my words, you will know the truth, and the truth will set you free. Come out from the lies and deceptions of Satan and his minions. Study the Bible by heart. Pray to the Holy Spirit for spiritual understanding, wisdom, and guidance. Come out from fanaticism, spiritual arrogance. Depart from the kingdom of all perpetuated by charismatic and godly leaders. Don't follow the blind guides. They will lead you to eternal damnation, but wholeheartedly give your soul to Jesus. As the dawn of the new age comes, let us prepare, let us fight, and don't despair, for we are the soldiers of the Lord. Men of God, stand up and be counted. The final battle is here and now. Your eternal reward depends on how you will live for our Lord Jesus Christ. May God touch your heart, anoint and bless you for this fight. So we dare every loving individual to leave the work of darkness, lies, deceit, and hypocrisy, seek the truth of God for the salvation of our souls. So to those who will heed to this challenge, let us all rise. Let us make a covenant with our Lord Jesus Christ as I call on Brother Flor Domingo for our closing prayer. Tayo po ay sama-samang manalangin sa ating Panginoon. Tayo po yumuko. Almighty God, we thank you so much for all the messages that we have heard. We thank you for all the pastors, all the preachers, servants, all the brothers that you have gathered to join with us in this memorable day of our inaugural and induction of officers of the international of our Truth Seekers Fellowship International Incorporated. Lord, I pray that you give us your anointing, especially to all of us. You have entrusted the responsibility. So, Lord, we will not be in vain in doing our duties. Lord, anoint every one of us. So every one of us will make all the faith and all the truth that you have given us. I also pray, Lord, that anoint all the pastors,
all the servants, Lord, that you have gathered this afternoon, because we cannot continue with this global vision without your guiding power and anointing. Maraming salamat, Panginoon, sa hapong ito na ipinagkaloob mo sa amin. Pagpalain mo ang bawat isa hanggang sa aming pag-uwi, Panginoon. Ingatan mo ang bawat isa upang sa kanon, Panginoon, kami ay patuloy na makapagpuri, makapaglingkod para sa iyong kalwalhatian. We thank you so much. We give you all the glory, power, and thanks. In Jesus' name we pray. Everybody will say amen. Okay, maraming salamat po. Good afternoon to everyone po. Thank you so much po. Ang snacks po will be served. Saan po kayo sa Magalang? Sa Marbella Subdivision. Kami sa San Pedro. Doon po kami ngayon. Doon kami. Taga Magalang.